So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, magpo-phone comparison tayo between sa mga mabibentang iPhones dito ngayon sa Green Hills. So ano to, year-end phone comparison para ngayong December magkaroon kayo ng idea kung ano ba ang magandang gamitin na iPhone going 2025. So iPhone 11 versus the iPhone 10R. Ano kaya magandang gamitin going 2025? Tara mga ka-J-Vlog. Check natin. So yan, another phone comparison na naman ang gagawin natin this time nga is iPhone 11 versus iPhone 10R. Na-compare ko na to nung 8 months ago, nung early 2024. Pero ngayong year-end is i-review natin or co-compare natin itong dalawang smartphone na to. Kasi yun nga, napansin ko dito sa Greenleaf, mabenta po itong dalawang smartphone na to kasi very affordable na lang ang iPhone 10R and yung iPhone 11. So yung iPhone 10R, ayan siya. Iba't ibang colors nito, nirelease noong year 2018 at ito yung successor niya which is the iPhone 11 na nagkaroon ng additional camera. So syempre, saan pa ba tayo bibili ng mga legit iPhone? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop. Ayan, no? CMB Gadgets. Nandito tayo sa CMB Gadgets kasi naka-duty ako ngayon dito kaya ako yung dito ako muna magba-vlog. And yun nga, habang nandito tayo, nagko-compare tayo ng mga iPhones na para meron kayong idea kung ano ba ang perfect gamitin dito sa dalawang smartphone na to going 2025. So, yun nga, kung interested kayo mag-purchase sa mga iPhones, i-click nyo na po yung link nila sa description box. Nandiyan po yung FB page nila. Mag-inquire na kayo. And sabihin nyo lang, of course, na panood dito sa ating vlog, ibibigyan pa kayo ng matic discount ng shop na to. So, si iPhone 10R, price muna tayo. 64GB, makakakuha na kayo nito ng 11,000 pesos for the 64GB. Depende yan sa package. Meron ding 10,000. Meron kasi silang complete package, yung may gift box, ganyan. Pero depende na lang, again, sa offer ng seller. Kaya nagbibigay na lang ako ng range 9 to 11,000 pesos for the iPhone 10 or 64. Yung 128, nagre-range siya sa 11 to 12,000 pesos. 256 is 12 to 13,000 pesos for the iPhone 10R. Tapos sa iPhone 11 naman, ito, ay murang-mura na lang din. Yung 64GB, ito makakuha na lang kayo nito first loss, 13,000 pesos. 13 to 14,000 pesos. 128 is 14 to 15. Tapos 256, 15 to 17,000 pesos for the 256GB na iPhone 11. So, mapapansin nyo, hindi naman sila nagkakalayo ng price ito sa dalawang smartphones na to. So, kasi nga ito nga yung successor at ito yung predecessor. Pero ito rin dalawang smartphone na to ngayong December and even nung November, naging mabenta itong dalawang smartphone na to. At dito nga kay Ate Mate, medyo konti na lang yung kanyang iPhone 11. Kaya kung mag-restock naman siya soon, pero yun nga, at least sinishare ko sa inyo yung mga mabibenta at nagkaroon din kayo ng idea pag magpe-purchase kayo kung ano ba yung magandang iPhone na pwede mabili ngayong holiday season. So, meron din palang brand new pa yung iPhone 11 ngayon at available din sa CMB Gadgets. Meron kay inquiries, PM nyo lang sila. Even sa mall, may brand new pa neto. Pero itong 10R, meron pa siyang brand new, considers brand new, yung tinatawag nilang white box or yung CPO, Certified Pre-Owned. Meron din dito yan. So, meron pa naman mga bagong devices itong dalawang smartphone na to. Medyo matataas yung prices niya, of course, compare sa second hand. Pero affordable pa rin naman. Kumbaga, nasa 20 plus. Yung iPhone 10R ata na CPO 128, nagkakalaga ng 17 to 18 lang eh. Tapos ito, yung 64 neto, nagkakalaga ng 18K to 20 for, 18,000 for the iPhone 11. Kaya yun, again, hindi sila nagkakalayo ng presyo. First, the specs of the iPhone 10R is powered ng Apple A12 Bionic chip. At ito marami na naman ako nababasa sa comment. Mas advanced po ang iPhone XS Max compare sa iPhone 10R. Meron ako nakita sa comment na ang dami rin akala nila mas advanced ang 10R, hindi po. Mas advanced ang 10S. Ito po yung base model ng 10S series. So, 10R, 10S, and 10S Max. So, again, mas advanced po ang 10S Max compare sa iPhone 10R. Gusto ko lang linawin yan. And meron siyang single rear camera system with 12 megapixel main camera, 4K video recording shooting with LED flash. So, ayan siya. Aluminum body, notch display, 6.1 inches, liquid retina, IPS LCD display. Same din naman sa iPhone 11 na merong 6.1 inches liquid retina IPS LCD display. Same din na aluminum frame.
Tapos, meron siyang dual rear camera system with, ito na yung dinagdag nila dito sa iPhone 11, which is ultra-wide camera, na ito po yung na-introduce sa 11 series na wala rin sa 10s or even sa 10s Max, yung ultra-wide camera system. So, ito po yung first ever series ng iPhones na nagkaroon ng ultra-wide camera. 12 megapixel po yan, at yung main is 12 megapixel din. Support din ng rear at front camera nito ng 4K video recording na rin kasi dati sa 10s Max hanggang HD 1080p lang ito. Ngayon is hanggang 4K na po ang kanyang support sa front-facing camera and 12 megapixel na po itong iPhone 11. So sa iPhone XR kasi, ang advantage ng iPhone 11 is yung front-facing shooting nga. Dahil sa iPhone XR, wala pong support ang 4K ang front camera nito. Pero dito sa iPhone 11, support po ang 4K niyan. Ayan, magdadagdag lang kayo ng few thousand of pesos meron na kayong mga revamp sa mga devices nyo. At syempre, ang isa pang advantage ng iPhone 11 dito is yung kanyang dual rear camera system. Yung pangalawa is ultra-wide camera na wala dito na single rear camera. Sa specs naman ng iPhone 11, ito ay merong Apple A13 Bionic chip, dual rear camera system, 12 megapixel main and 12 megapixel ultra-wide camera, with aluminum body. So makikita nyo naman when it comes sa form factor ng dalawang smartphone na to is almost the same lang naman. Ayan. Nadagdag lang nga yung camera dito sa iPhone 11. And even sa display, parehong-pareho lang. At ang maganda din sa dalawang device na to is still support pa rin sila ng iOS 18. Pero ito ang medyo dyan. Si iPhone XR ay nasa na siya, nasa critical stage na siya ng iOS update. Kasi siya na po yung nasa bottom list ngayon including the iPhone XS and XS Max. Ito po ay nasa pangalawang bottom list which is the iPhone 11 at 11 Pro at 11 Pro Max. Pero yun nga, ito, ang chance nito siguro ma-update ng iOS 19 nasa 20% na lang eh. Ito malaki pa chance ito ma-update, nasa 70% pa ang chance na ma-update ito sa iOS 19. Pero kung makikita nyo nga, tulad sa sinabi ko sa ibang video ko, na medyo may track record si Apple when it comes sa iOS update ngayon. Take for example yung 2 iOS update na nawala yung mga iPhones. iOS 15, ang nawalang update sa iOS 16 is yung iPhone 6s and iPhone 7. Hanggang iOS 15 na lang sila, 2 generation yon. Tapos kina next year, nawala rin 2 generation, iPhone 8 at iPhone 10. So 2 generations din yon. So hopefully sa iOS 19, hindi 2 generation yung mawala. At baka masupport pa tong iPhone 11. Pero ito pa magandang i-clear na hindi naman porkit wala ng update ito next year or sa iOS 19 ay useless na siya. No. iOS 18, kung iOS 18 na lang to, still matagal nyo pa magagamit yan sa market. Mga ilang taon pa yan mga J-Vlog. Take for example, yung iPhone 7 and iPhone 6s. 2021 sila nawalan ng software update hanggang iOS 15 na lang sila. Pero ngayon 2024, going 2025 ay still usable pa rin ng iPhone 6s and iPhone 7 series dahil support pa rin ng iOS 15 ang mga updates ng applications or yung mga importanteng applications tulad ng Facebook, Messenger, Instagram, YouTube. So as long as meron pang update yung mga apps sa mga iOS devices nyo or sa iOS software, pwede pa po natin magamit yung mga units na yan. So yun, di ba? Meaning, itong iPhone XR, matagal pa naman ito magagamit sa market kahit na iOS 18 pa rin. Hanggang iOS 18 na lang siya. Pero syempre, itong iPhone 11 is mas matagal nyo pa siya magagamit kasi mas advanced ang chipset na ito ay Apple A13 compared dito na Apple A12 Bionic chip. Ang iba ring hinahabol ng consumers dito sa dalawang smartphones or sa iPhone 11 is yung pangalawang camera niya, yung ultra-wide camera niya na 12 megapixel. Kasi dito is wala. Ito rin yung mga nauuso ngayon, di ba, na is yung mga 0.5, 0.5 na yun yung mga favorite niya ng mga Gen Z na pwede dito sa iPhone 11. Kaya iba, mas piniprefer ng iPhone 11 dahil sa kanyang ultra-wide camera system na dito kasi single rear. Naging hype din kasi itong iPhone XR noong 2023 dahil sa kanyang outstanding camera performance kahit na single rear camera system siya. So yes, even naman ngayon, napaganda pa rin ang camera nitong iPhone XR. Malinaw pa rin siya. Mas lalo na dito sa iPhone 11 na mas pinaganda, mas magandang aperture niya sa low light and even nadagdagan nga siya ng ultra-wide camera system. When it comes sa display, don't worry, wala pong pinagkaibang iPhone 11 at iPhone XR. Parehong-pareho lang naman sila ng display quality. Parehong IPS. Nag-upgrade din sila ng display kina next year sa iPhone 12 na OLED. Pero ito po yung last model ng iPhone na nagkaroon ng
OLED, IPS LCD, tapos next year nag-OLED na sila. So pareho lang tong IPS LCD display na 6.1 inches, pareho ring 60 Hz refresh rate, parehong may notch display, kaya kung makikita nyo when it comes, pag nakaharap sila, hindi nyo ma-identify kung ano dito ang iPhone 11 and iPhone XR dahil almost the same lang sila. Pero syempre, pag nalikod nyo, doon nyo po makikita kung ano yung pinagkaiba nila. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, Lods, ano ba ang perfect i-purchase ngayong holiday season going 2025? Mag-iPhone XR ba ako or iPhone 11? Ang main nasagot dyan, definitely mga ka-J-Vlog, I'll go for the iPhone 11. Siyempre, mas okay siya. A few thousand of pesos lang naman ay dadagdag nyo. Naka-iPhone 11 na kayo na mas upgraded ng chipset, mas upgraded ng camera system at may additional lente. Support ang 4K video recording sa front camera. Mas better ang battery performance niya compare sa iPhone XR. At mas mabilis, of course, dahil sa kanyang processor. Again, compare natin yung 64. For example, ito 64 nito is 13K, ito is 10K. 3,000 pesos lang naman ang kanilang price difference. Siyempre, kung meron naman kayo extra, go for the iPhone 11 na mga J-Vlog. Mas sulit na siya. At itong, tulad ng sinabi ko, ito yung nagiging mabenta ngayon sa Green Hills dahil mas affordable na nga siya. At mas maganda pa ang specs ng iPhone 11. Pero don't get me wrong, iPhone XR is okay pa rin naman na option yan. For example, wala na kayo madagdag, hanggang 10K na lang talaga kayo at nag-decide lang kayo, Lods, okay ba yung XR? Definitely okay pa tong XR even though mawawala na siya ng update, still usable pa rin siya. Ang iba kasing habol nito, sa ibang consumers kasi ang habol is yung camera system ng XR, which is napakalinaw. Although, pag nag-shoot lang kayo, hindi lang kayo makakashoot sa front-facing camera ng 4K res. Pero ako naman, ang gamit ko naman ngayon sa vlog natin is HD 1080p lang. Hindi ako gumagamit ng 4K. Kaya okay pa rin naman itong iPhone XR going 2025 at napakamura na lang nito sa Green Hills. So nakakatuwa, di ba? Kasi before, nung lumabas na ng 2018, very expensive, 50K. And including the iPhone 11, 50 plus itong mga to, nung 2019 and 2018. Pero ngayon, 2025, ay makukuha nyo na lang po to, or 2024, makukuha nyo na lang po to ng abot kayang halaga dito sa Green Hills. At yun nga, kung makikita nyo, bestseller talaga tong iPhone 11 kasi hanggang ngayon, even sa mall, meron pa rin pong brand new kayong mabibili ng iPhone 11. So again, mga ka-J-Vlog, itong phone comparison na to ay sana nakatulong sa inyo sa inyong buying decision between the iPhone 11 and the iPhone XR and the iPhone 11. So, kung meron kayong mga inquiries about sa mga iPhones, i-PM nyo na si Ate Mahet. Yung kanyang Facebook page ay nasa description box. Click nyo na lang yan, mag-PM na kayo, sabihin nyo, mapanood nyo dito sa vlog, ibibigyan pa kayo ng discount ng shop na to.